So eto mga sangkay, alamin po natin itong masaklap na nangyari ngayon doon po sa China. Hello, what's up mga sangkay? Magandang oras po sa inyong lahat. Bago tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Kung ikaw ay nanonood dito sa YouTube, click the subscribe down below, then click the bell, and click all. At kung kayo naman po ay nanonood sa Facebook, huwag niyo pong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. Okay guys, ito po, may ganap po kasi sa, tawag dito, China, no? Na, ayan po, kagaya po nito, nagkaroon po ng landslide umano sa China. Nagkaroon ng malakas na lindol. So, ano tong mga dilubyo ngayon na tumatama doon sa China, mga sangkay? Tila baga, mayroon pong, ano ba to? Pinaparusahan ba sila ng Diyos? Well, tingnan po natin ito mga sangkay. Balita. Nakaraan, ito po yung update, no? Ito yung breaking news. Nito lang. Ito pong tinatawag na lindol. Nagkaroon po sila ng 7.1 na lindol doon po sa China. At ito, panoorin po muna natin ang balita. Back to 11 Alive News at 4. Within the last hour, we've learned of a major earthquake that hit China. Here's Ron Jones with more on that and some of today's other top stories. Yeah, that's right, Faith. So this story is still unfolding as we speak. It happened around 2 a.m. local time in the western part of that country near the border of Kyrgyzstan. And early analysts put the strength at 7.7 magnitude, and the U.S. Geological Survey says the quake was the largest in the area since another 7.1 magnitude tremor hit back in 1978. Okay, so malakas pala talaga itong lindol na ito. Well, tingnan nyo naman, 7.1 magnitude ang tumama, mga sangkay, doon sa China. So, hindi basta-basta ito. Right now, Chinese state television says there have been several aftershocks since the main quake, registering up to a 4.5 magnitude. Back here. Welcome back Okay, to ngayon mga sangkay, ito po yung mga balita tungkol dyan. Sobrang dami about sa lindol, no? Talagang, kumalat kaagad international and maging po sa local media, mga sangkay, pinalabas kung anong naganap doon sa China. Ngayon, pagkatapos niyan mga sangkay, ito po yung naging balita na naman. May nagkaroon na naman o naganap na naman ang isang landslide doon sa China at mayroon pong 11, no, na napabagsak nitong pagguho ng lupa. Nagkukumahog ang mga rescuers sa China upang hanapin at iligtas ang mga nawawala pa. 'Di ba? Kasunod ng landslide sa Yunnan Province, nasa 1,000 rescue workers sa pangunguna ni Chinese Vice Premier Xiang Guqing ang dinispatch sa site upang mapabilis ang operasyon. Sinuong nila ang mabatong daan sa paanan na nagyayalong bundok kung saan nakitang nagkalat ang mga personal na gamit. Okay. Pinag-utos na rin ni President Xi Jinping ang all-out rescue sa mga lugar na nakararanas ng sub-zero temperatures. Batay sa resulta ng paunang pagsisiyasat, ang landslide ay resulta ng pagbuho sa isang talampas. Tinatayang nasa 100 meters ang lapad at nasa 60 meters ang taas ng buho. May kapal na 6 na metro. Ayon sa mga nakaligtas na residente, nakarinig sila ng malakas na ugong at pagyanig na parang lindol bago ang landslide. Mahigit 500 individual ang inilikas mula sa kanilang mga tahanan, na karamihan ay matatanda at bata. Samantala, pagkatapos ng landslide, ay nagkaroon naman ng magnitude 7 na lindol sa Wuxi County. Nako. Wala naman napaulat na casualties, ngunit may ilang bahay ang napinsala at ilang lugar din ang nawala ng supply ng kuryente. Region. So sunod-sunod ito mga sangkay na naganap doon sa China, no? At dahil nga po dito sa sinasabing landslide, umabot na po sa 25 at hindi ko alam kung ano na po yung bilang ngayon. Yung sabi po dito, 25 na po yung napabagsak o pumanaw dahil nga po dito sa pagguho ng lupa. The death toll from a landslide in China, Yunnan province, rose to 25 late on Tuesday as rescue workers battled freezing. Napakalamig daw po talaga ng lugar na ito. Temperatures and snow to locate dozens of missing people. So may mga nawawala pa, mga sangke, no?
So itong nangyayari ngayon, actually, di lang naman po talaga sa China yan. Marami pong mga bansa nakakaranas po ng ganitong klaseng disaster ngayon, dulot po ng, alam nyo mga sangkay, karamihan climate change, pero itong mga paggalaw ng lupa, talagang noon pa po ito nangyayari. No? Kahit dito sa Pilipinas, ito rin po yung isa sa problema natin. Parang halos everyday sa iba't ibang panig ng ating bansa, nagkakaroon ng paggalaw ng kalupaan. So sabi po dito, malamig daw po itong lugar, mga sangkay, no? Kakatapos, hindi ko alam kung alin ba nauna kasi parang pagkatapos nitong sinasabing, pagkatapos po nitong paggalaw o pagguho ng lupa, sumunod daw po itong lindol. Rescuers work through the night. Kahit po gabi, mga sangkay, nagre-rescue po sila. Yan po talaga yung gawain ng mga rescuer, no? So, ito po yung nangyayari ngayon doon sa China na marami rin po ang nagulat buong mundo, mga sangkay. At minsan nga nababasa po natin sa komento, sinasabi po ng ilan na may mga ilan kasi na nagsasalita na pinaparusahan na yung China, yan kasi ganyan sila. Pero for me, hindi naman natin kailangan sabihin yon kasi who am I or who we are to judge them, 'di ba? Ang turo naman sa atin ng Panginoon, huwag silang husgahan. Deserve din po nila na magkaroon ng kaligtasan o makilala nila ang ating Panginoong Jesus. So, sa pagkakataong ito, mga sangkay, nakakaranas po ng malaking problema ngayon ang Beijing or China or Chinese government dahil po sa pangyayaring ito. Pero, ang pinaka matindi dito, mga sangkay, sa kabila nitong mga tagumpay po nila, no, na naaabot kasi ang China po ngayon nasa mataas na level pagdating po sa pagiging progressive na bansa. Kaya nga lang ang problema po sa China, 'di ba, komunista po sila. Right? Communist po sila eh. Hindi nga po sila kumikilala sa Diyos eh. Or I don't know kung ano po yung kanilang dinudiyos, but most of them, kasi ang komunista, hindi po yan kumikilala sa Diyos. Wala po silang kinikilala ng Diyos, mga sangkay. So, marami sa mga born-again Christians dyan sa China, nagtatago lamang po para makapag praise and worship o makapagsimba. Yung kanilang mga pinagsisimbahan o pinagsasambahan, mga sangkay, ay talagang nakatago lang. At I don't know kung ngayon, mga sangkay, ganun pa rin. Pero we know naman na stricto ang China pagdating po dyan. Dahil ayaw po nilang nang mahahaluan yung kanilang bansa ng impluensya ng Western countries. Sa Western countries, more on more on mga relihiyoso, diba? Mga Kristiyano. At ayaw po niya ng China na mangyari din po sa kanilang bansa. Kasi ang China, mga sangkay, wala po yung ibang iniisip kundi magpalago ng mga negosyo. Like, ang ginagawa po ngayon ng kanilang bansa, ganun din po, magpalago ng kanilang ekonomiya. At ang kanilang nga po kalaban dito, di ba, walang iba kundi ang Amerika pagdating po sa trade war. But, ibang usapan na po yan. Mga sangkay, sa madaling sabi, itong China, malamang may pinapaalala ang ating Panginoon, no? Na dapat makilala po nila ang ating Diyos sa may pagkakataon pa, mga sangkay. Though mostly po talaga sa kanila, sa laki at sa dami ng populasyon nila, hindi po nakakakilala sa ating Panginoon dahil nga po komunista silang bansa. So ito pong nangyari ngayon sa China. Death toll umabot na po sa 25, pero hindi natin alam kung 25 pa rin until now. Maybe nadagdagan na, mga sangkay. Okay? Kasi may search and rescue naman na ginagawa ngayon doon. So ano po ang inyong komento, mga sangkay? Just comment down below. And now guys, I invite you, please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Ayan po, hanapin nyo po ito sa YouTube dahil maganda po yung topic natin dito about sa Bible, about sa mga nangyayari sa ating mundo, mga sangkay. So hanapin nyo lamang, click the subscribe, click the bell, and click all kapag nakita nyo na. So ako na po ay magpapaalam. Hanggang sa muli, this is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.